Kabanata 501. Siya ay anak ng pamilyang Doyle at bagaman hindi kasing lakas ng pamilyang Shear ang kanilang pamilya, lumaki si Sandra na parang prinsesa, kaya wala siyang ipinapakitang paggalang sa isang secretary. Cynthia, ipakikilala ko sa iyo ang aking kasintahan na si Leonard. Leonard, ito ang matalik kong kaibigan noong nasa kolehiyo pa ako, at siya ay anak ng pamilyang Shear na si Cynthia. Hindi pinansin ni Sandra si Leon at sa halip ay hinila niya palapit ang binata sa likuran niya bago sila ipakilala sa isa't isa. Binibining Shear, marami na akong narinig tungkol sa inyong pamilya, at malaking karangalan para sa akin na makilala ka. Nakangiting magalang na wika ni Leonard habang inaabot ang kanyang kamay upang makipagkamay kay Cynthia. Kumusta ka na? Kung hindi sinabi ni Leon na siya ang kanyang kasintahan ay sumagot si Cynthia ng walang gaanong sigla at hindi niya pinansin ang iniaabot na kamay ng binata. Nang makita ni Sandra ang naging pagtrato ni Cynthia kay Leonard, inakala nito na hindi pa alam ng huli ang katayuan ng binata, kaya agad siyang nagpaliwanag. Cynthia, si Leonard ay anak ng pamilyang Hines, isa sa pinakamakapangyarihang pamilya dito sa lungsod ng Seacove. Tama nga naman, ang pamilyang Hines ay may malaking kakayahan, at halos walang hindi kayang gawin sa mga lugar na ito. Mayabang na ngiti naman ang isinagot ni Leonard. Sa katotohanan ay isa lamang siya sa maraming anak ng pamilya at hindi siya ang panganay, ngunit sadyang hindi ito binanggit ni Sandra sa kanyang pagpapakilala. Kahit na hindi siya ang panganay ay mas mataas pa rin ang kanyang katayuan kumpara kay Sandra at ang kanilang pagsasama ay itinuturing lamang na ugnayang pang-alyansa na karaniwan sa mga pamilyang may mataas na katayuan sa lipunan. Naiintindihan ko, ikinatutuwa kong makilala ka. Pagpigil sa kanyang nararamdamang lungkot ay nakangiting magalang na sumagot si Cynthia. Wala naman silang matibay na ugnayan ni Leon sa lungsod ng Seacove, at dahil mula sa kilalang pamilya si Leonard ay maaari itong maging malaking tulong sa kanila. Binibining Shear, narinig ko na kamakailan ay nagbukas ang pamilyang Shear ng isang sangay na tinawag na Synth Ion Group, at ikaw ang itinalagang mamuno nito. Narinig ko rin na ang gamot na energy nurturing pills na inilunsad ng Synth Ion Group ay nakapagpapabilas ng pagsasanay at nakatutulong upang malampasan ang mga hadlang sa pag-unlad ng mga manlalaban. Totoo ba ito? Tanong ni Leonard. Sumama lamang siya kay Sandra upang makilala si Cynthia at makakuha ng tiyak na impormasyon tungkol sa nasabing gamot. Totoo ang iyong narinig, maikling sagot ni Cynthia. Parehong nagulat sina Cynthia at Leon nang malaman na ang gamot na energy nurturing pills ay mabilis na kumalat at umabot na ang balita nito hanggang sa mga karatig lungsod. Binibining Shear, magsasalita na ako ng tuwiran. Ang pamilyang Hines ay labis na interesado sa gamot na energy nurturing pills na ginagawa ng Synth Ion Group. Maaari kayong magbigay ng supply ng gamot habang ang pamilyang Hines naman ang baalang magpalaganap at magbenta nito sa mga lugar dito. Dahil ang gamot na energy nurturing pills ay nakapagpapabilas ng pag-unlad ng mga manlalaban, ay tiyak na mapapataas nito ang katayuan ng kanilang pamilya. Higit sa lahat, bilang isa lamang sa maraming miyembro ng pamilya ay wala siyang hawak na malaking kapangyarihan at matagal na siyang nababagabag dahil dito. Ito ay pagkakataong dumarating lamang ng isang beses sa buong buhay niya. Kung mapapayag niya si Cynthia na pumayag sa ugnayang pangkalakalan, magiging bayani siya sa kanilang pamilya at makakamit ang respeto ng lahat at may pagkakataong umangat sa mas mataas na katayuan at kapangyarihan. Pag-iisipan ko pa ang panukalang ito, sagot ni Cynthia nang may pag-aalinlangan at hindi nagbigay ng tiyak na desisyon. Bagaman maituturing na mabuting hakbang ang pagpapalawak ng operasyon ng Synth Ion Group sa ibang mga lungsod, ang supply ng gamot na energy nurturing pills ay halos hindi pa sapat upang matugunan ang pangangailangan. Sa lungsod ng Springfield lamang ay hindi pa kaya ito maibibigay sa ibang mga pamilihan sa kasalukuyan. Gayunpaman, kung nais ng Synth Ion Group na magkaroon ng mas maunlad na kinabukasan, kailangan din itong makipagkalakalan sa ibang mga lugar balang araw. Dahil kasintahan ng kanyang matalik na kaibigan si Leonard, na pagpasyahan ni Cynthia na maaari niyang isaalang-alang ang panukala sa oras na makagawa na si Leon ng pangalawang pangkat ng gamot at makapaglaan ng bahagi nito para sa pamilyang Hines. Gayunpaman, si Leon ang pangulo ng Synth Ion Group, kaya kailangan pa rin niyang pag-usapan ito ng pribado, kaya hindi siya nagmadaling magbigay ng pagsang-ayon kay Leonard. Binibining Shear, ikaw ang namamahala sa Synth Ion Group,
kaya maaari kang magdesisyon ng mag-isa kung nais mong makipagtulungan sa amin. Dahil magiging kapwa ito kapaki-pakinabang ano pa ang kailangang pag-isipan, tanong ni Leonard habang tinitingnan si Cynthia upang makakuha ng agarang sagot. Huwag kayong mag-alala Ginoong Hines, ang inyong kasintahan ay matalik na kaibigan ni Binibining Shear. Kung balak ng Synth Ion Group na palawakin ang operasyon nito sa ibang mga pamilihan, uunahin kayo ni Binibining Shear bilang katuwang, nakangiting wika ni Leon. Bagaman ang pangangailangan sa gamot na energy nurturing pills ay higit pa sa supply sa lungsod ng Springfield, ito ay pansamantalang kalagayan lamang. Sa paglipas ng panahon kailangang ipamahagi ng Synth Ion Group ang kanilang mga paninda sa mga karatig lungsod upang hindi maubos ang pagkakataon sa kanilang kasalukuyang lugar. Bilang pangmatagalang plano kailangang simulan ng Synth Ion Group ang pagpapalawak ng kanilang operasyon. Gayunpaman pumunta sina Leon at Cynthia sa lungsod ng Sikov pangunahin upang hanapin ang 500 taong gulang na halamang Panax, kaya maaari pa nilang pag-usapan muli ang panukalang ito kapag nakuha na nila ang kanilang layunin. Nakikipag-usap ako tungkol sa mahalagang panukala kay Binibining Shear, at ikaw ay isang secretary lamang. Sino ka upang makisali sa aming usapan, galit na wika ni Leonard. Nang malaman niyang secretary lamang ni Cynthia si Leon ay nagsimula na siyang hamakin ang binata. Nais lamang sanang tumulong si Leon ngunit nang makitang hindi ito nais tanggapin ay nanahimik na lamang siya. Ginoong Hines maaaring secretary ko si Leon, ngunit siya rin ay aking tapat na kaibigan. Hinihiling kong igalang ninyo siya tumalim ang mukha ni Cynthia. Sa una ay maganda ang kanyang pananaw kay Leonard dahil ito ay kasintahan ng kanyang matalik na kaibigan. Ngunit nang makita niya ang kawalan ng respeto nito kay Leon ay nagbago ang kanyang isip. Naramdaman ni Leonard ang hiya at pagkalito. Hindi niya maintindihan kung bakit ipagtatanggol ni Cynthia ang isang tao na secretary lamang at hindi naman kanyang kasintahan. Ito ay kakaiba, ang nasa isip niya ay baka masyado lang akong mapilit sa kanya upang pumayag sa panukala, kaya siya ay nagagalit. Itigil muna natin ang usapang ito tungkol sa pakikipagtulungan suhestyon ni Sandra. Cynthia kilala ang lungsod ng Sikov dahil sa ganda ng mga tanawin dito. Hindi madalas magkaroon ng pagkakataong bumisita kaya bakit hindi ko na kayo ipasyal sa paligid. Maaari rin tayong kumain sa labas mamaya, wika ni Sandra nang maramdaman ang pagiging tensyon ng kanilang paligid. Sige walang problema, lamambot ang masamang tingin sa mukha ni Cynthia. Balak na sana niyang maglakbay kasama lamang si Leon upang makita ang mga magagandang tanawin, kaya ang mungkahi ni Sandra ay akma sa kanyang nais. Pagkatapos nito ay umalis na ang grupo mula sa hotel upang mamasyal. May isang itim na sasakyan na nakaparada sa lugar ng hotel. Ito ay bagong bili na sasakyan na binili ni Leonard sa halagang libo-libong dolyar. Bagaman sila ni Leon ang nagmaneho papunta sa lungsod ng Sikov, napagpasyahan ni Leonard na ipakita ang kanyang pagiging magiliw sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang sariling sasakyan. Binata heto ang susi ng sasakyan. Ikaw ang magmamaneho. Bago pa man ay binili ko ito sa malaking halaga, kaya mag-ingat ka sa paggamit nito. Kung masira ay hindi mo ito kayang bayaran utos ni Leonard bago ihagis ang susi kay Leon. Ako ang iyong pagmamanehoin nagulat si Leon at nakatulalang tumingin sa susing hawak niya. Siyempre ikaw ay secretary lamang. Inaasahan mo bang ako pa ang magmamaneho para sa inyo? Naiinip na sagot ni Leonard. Sa kanyang pananaw ay utusan lamang ni Cynthia si Leon, kaya tungkulin itong magmaneho para sa kanila. Bukod pa rito bilang anak ng pamilyang Hines ay ayaw niyang maging driver para sa isang taong mababa ang tingin niya. Ngunit hindi ako marunong magmaneho, at wala rin akong lisensya. Napakamot sa ulo si Leon na may halong hiya. Hindi ka marunong magmaneho. Paano kayo nakarating dito mula sa lungsod ng Springfield? Ako ang nagmaneho, may problema ba? Ano ang ibig mong sabihin? Nanlaki ang mga mata ni Leonard. Dahil sinasabing secretary lamang ni Cynthia si Leon ay dapat ito ang tumutugon sa mga pangangailangan ng kanyang amo, at tumutulong sa kanyang mga gawain. Ngunit sa halip ay si Cynthia pa ang nagmaneho para sa kanya at tila hindi naman ito nagtutol. Nanatiling nakatulala si Leonard sa hindi paniniwala. Hayaan na ako na lang ang magmamaneho wika ni Sandra.
Parehong panauhin sina Cynthia at Leon kaya hindi magandang tingnan na inuutusan ni Leonard ang binata. Bagaman wala rin siyang paggalang sa isang secretary lamang, mang kanyang pag-uugali ay hindi nagpapahintulot na ipakita ito ng hayagan, tulad ng ginagawa ni Leonard. Ayos lang, ako na lang ang magmamaneho, nag-aalinlangang wika ni Leonard. Napakataas ng katayuan ni Cynthia at dahil kailangan niya ang tulong nito ay napilitan siyang sumunod. Napagpasyahan niyang dahil narito siya upang makamit ang pagkakataong makipagtulungan sa Synth Ion Group ay kailangan niyang magpakita ng mabuting asal. Pinaandar niya ang sasakyan at umalis na silang apat mula sa hotel. Ang lungsod ng Sikov ay matatagpuan sa tabi ng dagat at kilala sa dami ng magagandang tanawin at mga tanyag na lugar na dinadayo ng mga turista. Inayos ni Sandra ang daan ng paglilibot gamit ang kagamitan sa loob ng sasakyan at binaybay ng grupo ang rutang puno ng mga tanawing nakabibighani. Sa pamumuno ni Sandra bilang gabay ay lubos na nasiyahan ang lahat sa kanilang paglalakbay. Ngunit sa buong panahong iyon ay sunod ng sunod si Leonard kay Cynthia at pilit na nagpapakita ng kabutihan upang mapayag itong pumayag sa kanilang pakikipagtulungan. Nainis si Sandra sa kawalan ng wastong asal ng kanyang kasintahan. Paminsan-minsan ay kinakausap niya si Leon bilang paggalang, ngunit dahil hindi naman niya ito lubos na kilala ay kaunti lamang ang kanilang napag-uusapan at iilan lamang ang mga salitang nabanggit niya rito. Nakita ni Cynthia ang lahat ng ito at labis siyang nadismaya. Si Leon ay hindi lamang pangulo ng Synth Ion Group kundi siya rin ang lalaking kanyang minamahal, kaya labis siyang nalungkot at nagalit sa sadyang pagwawalang bahala ni Leonard sa binata. Akala ni Cynthia ay maaari siyang makipagtulungan kay Leonard dahil sa pagpapahalaga niya sa pagkakaibigan nila ni Sandra, ngunit napagpasyahan niyang hindi niya talaga gusto ang ugali ng lalaki. Sa kabila ng kanyang nararamdaman ay hindi ipinakita ni Cynthia ang kanyang galit dahil alam niyang may mabuti ring layunin si Leonard sa pagpapasyal sa kanila. Nang sumapit ang gabi ay bumalik ang grupo sa hotel at naghanda naman si Leonard ng salusulong hapunan. Umupo sila sa isang pribadong silid ng isang restaurant. Binibining Sheer na siyahan po ba kayo sa inyong paglilibot ngayong araw? Patawarin ninyo kami kung mayroon kaming hindi naibigay na inaasahan ninyo, magalang nangiting wika ni Leonard. Ayos lang po at maraming salamat sa pagpapasyal sa amin, magalang ding sagot ni Cynthia ng walang labis na emosyon. Walang anuman po, binibining Sheer. Tungkol naman sa usapin ng pakikipagtulungan ng Synth Ion Group at ng pamilyang Hines, maaari po ba itong matiyak sa lalong madaling panahon? Hindi mo ari ni Leonard ang tunay na nasa isip ni Cynthia kaya muli siyang nagtanong. Pag-uusapan natin iyon sa hinaharap kung may tamang pagkakataon na, walang gaanong interes na sagot ni Cynthia. Sige kung ganoon, bahagyang sumimangot ang mukha ni Leonard. Upang makuha ang pagkakataong makipagtulungan ay buong araw siyang nagsumikap na magpakita ng kabutihan kay Cynthia, ngunit sa kabila nito ay hindi pa rin ito nagbigay ng tiyak na kasagutan. Itinuturing niya ba akong hangal, ang nasa isip ni Leonard? Maaaring siya ay anak ng pamilyang Sheer ngunit hindi ibig sabihin ay magagawa na niya ang lahat. Naramdaman niya ang bahagyang pagkainis kay Cynthia at aalis na sana siya ng padabog kung hindi lamang mahalaga ang usaping ito. Leonard, huwag kang magmadali. Ilang taon na kaming matalik na magkaibigan ni Cynthia. Kung balak ng Synth Ion Group na palawakin ang kanilang operasyon ay tiyak na uunahin kanila bilang katuwang, pagpapakalma ni Sandra habang binibigyan ito ng sulyap na nagpapaalalang tumigil na. Tama ka, napilitang ngumiti si Leonard ngunit may bahid ng kakaibang tingin sa kanyang mga mata. May katotohanan ang sinabi ni Sandra at malaki ang pag-asang si Leonard ang pipiliin ni Cynthia kaysa sa iba. Kabanata 505, ngunit nanatiling malayo ang loob ni Cynthia kaya hindi lamang maaasahan ang kanilang pagkakaibigan. Kapag umalis na si Cynthia sa lungsod ay lalo lamang magiging mahirap para sa kanya na makamit ang kasunduan. Binibining Sheer, kumain po kayo ng masarap. Kailangan ko lamang dumaan sa banyo, wika ni Leonard bago lumabas ng silid. Sa sandaling tumalikod na siya sa kanilang tatlo ay nawala agad ang kanyang ngiti. Ang pakikipagtulungan sa Synth Ion Group ay napakahalaga para sa kanya, dahil dito nakasalalay ang kanyang pag-asang umangat sa mas mataas na katayuan sa loob ng kanilang pamilya. Siya ay may matayog na pangarap, at labis na nagnanais ng kapangyarihan, kaya hindi niya hahayaang makawala ang pagkakataong ito.
Kailangan niyang tiyakin na papayag si Cynthia sa kasunduan bago pa man ito umalis sa lungsod ng Sikov anuman ang maging kapalit. Nang makaalis na si Leonard ay lumingon si Sandra kay Cynthia nang may pag-aalinlangan. Cynthia nais ni Leonard na makipagtulungan sa Synth-Ion Group. Kung maaari ay pumayag ka sana alang-alang sa akin. Kasintahan niya si Leonard at nang makita kung gaano ito kagustong makamit ang ugnayang pangkalakalan, ay napagpasyahan niyang siya na ang humiling kay Cynthia. Sandra hindi naman sa ayaw kung pumayag. Pumunta kami rito ni Leon pangunahin upang makabili ng 500 taong gulang na halamang Panax na ilalagay sa isang pampublikong auction. Bago pa man namin ito makuha ay wala akong panahong pag-isipan ang pagpapalawak ng aming operasyon sa pamilihan dito sa lungsod ng Sikov, paliwanag ni Cynthia. Hindi agad siya nakapagbigay ng tiyak na sagot dahil hindi pa nakagagawa si Leon ng pangalawang pangkat ng gamot na energy nurturing pills, at hindi pa handa ang kumpanya na magbenta nito sa ibang mga lugar. Bukod dito si Leon ang pangulo ng kumpanya at siya ang may karapatang magbigay ng huling pasya, ngunit patuloy pa rin siyang hinahamak at kinukutya ni Leonard. Kung walang pahintulot ni Leon ay hinding-hindi makakapagpasya si Cynthia na pumayag sa pakikipagtulungan. Kaya pala narito kayo para sa nasabing pampublikong auction, wika ni Sandra. Bilang kabilang sa mga pamilyang may mataas na katayuan ay nabalitaan na rin niya ang gaganaping auction, ilang araw na ang nakalilipas. Cynthia, ang auction na ito ay inayos ng pamilyang Powell at may matibay na ugnayan ang pamilyang Hines sa kanila. Bagaman anak ng pamilyang Shear si Cynthia ay wala siyang hawak na kapangyarihan o kakilala sa lungsod ng Sikov, kaya mahihirapan siyang makipagkompetensya sa iba. Ang pinakamainam na paraan ay makuha nila ang halamang Panax, bago pa man magsimula ang auction, ngunit hindi ito madaling maisakatuparan ni Sandra. Mabuti kung ganoon binibining Doyle, kung maibibigay sa amin ni Ginoong Hines ang halamang Panax ay papayag agad ang Synth-Ion Group sa panukalang pakikipagtulungan. Napakahalaga ng halamang Panax para kay Leon at ang pakikipagtulungan bilang kapalit nito ay walang halaga sa kanya. Kung pag-uusapan naman ang kawalan ng respetong ipinakita ni Leonard sa kanya hanggang sa kasalukuyan ay hindi naman makitid ang pag-iisip ni Leon upang magtanim ng galit dahil lamang sa ganitong bagay. Nagbigay si Sandra ng isang nalilitong tingin kay Cynthia. Dahil ipinakilala lamang si Leon bilang secretary ay inaakala ni Sandra na kay Cynthia lamang kukuha ng pahintulot ang usaping ito, at hindi kay Leon. Tama ang sinabi ni Leon. Kung maibibigay sa amin ni Ginoong Hines ang halamang Panax ay papayag ako sa pakikipagtulungan, tumanggo si Cynthia. Sige, kung ganoon ay tapos na ang ating kasunduan, wika ni Sandra habang nakangiti ng maluwag sa dibdib. Sa sandaling iyon ay bumukas ang pinto at pumasok muli si Leonard sa silid. Sandra, ano ang inyong pinag-uusapan? Mukhang labis ang iyong kasiyahan, magalang na tanong niya. Pumunta si Cynthia sa lungsod ng Sikov upang makuha ang 500 taong gulang na halamang Panax na ilalagay sa pampublikong auction. Pumayag na siya na kung matutulungan mo siyang makuha ito ay makikipagtulungan siya sa iyo, paliwanag ni Sandra. Naiintindihan ko, bahagyang nagulat si Leonard. Leonard, matagal nang magkaugnay ang iyong pamilya at ang pamilyang Powell. Maaari mong tanungin ang iyong mga kakilala pagkatapos ng hapunan, at handa kaming magdagdag ng bayad upang makuha ang halamang Panax, bago pa man magsimula ang auction, mungkahi ni Sandra. Maaaring hindi ito ganoon kadaling gawin, nag-isip ng mabuti si Leonard. Inanunsyo na ng pamilyang Powell na ibebenta nila ang halamang Panax, at kung ibibigay nila ito ng maaga ay maaaring masira ang kanilang mabuting pangalan, kaya tiyak na hindi ito sasang-ayunan ng nasabing pamilya. Hindi ito makakamit kahit na ang pinuno pa ng pamilyang Hines ang humiling, lalo pa si Leonard na isa lamang sa mga miyembro ng pamilya na walang malaking kapangyarihan. Mali ang pagtansya ni Sandra sa hirap ng hinihingi. Ginoong Hines, alam kong hindi ito magiging madali. Huwag po kayong mag-alalang, gawin lamang ang inyong makakaya. Makikipagtulungan pa rin sa inyo ang Synth-Ion Group, magtagumpay man kayo o hindi, tapat na wika ni Leon. Alam niyang hindi maaaring humingi ng pagsisikap kay Leonard nang walang kapalit. Dahil sa lalong madaling panahon ay palalawakin din ng Synth-Ion Group ang kanilang operasyon, ay hindi magiging hadlang kung ang pamilyang Hines ang pipiliin nila bilang katuwang.
Kung sakaling hindi makuha ni Leonard ang halamang Panax bago ang takdang oras ay si Leon na mismo ang makikipagpaligsahan upang makuha ito sa araw ng auction. Sige, susubukan ko ang aking makakaya, tumanggaw si Leonard ngunit may halong panunuya sa kanyang isipan. Ginamit ni Cynthia ang halamang Panax bilang pantambas, at sa palagay ko ay hindi naman sila makikipagtulungan sa akin kung hindi ko ito maibibigay. Totoo ba talagang 500 taong gulang iyon? Hindi ako naniniwala sa kanilang sinasabi. Ang hindi alam ni Leonard ay ang bawat salitang binibitawan ni Leon ay buong katotohanan. Pagkatapos nito ay nagsimula ng ihain ng mga tagapaglingkod ang mga pagkain, at hindi nagtagal ay napuno ang mesa ng masasarap na lutuin mula sa iba't ibang panig ng mundo. Binibining Shear at Ginoong Wolf, bilang inyong punong panauhin nais kong itaas ang aking baso bilang pagbati sa inyong pagbisita dito sa lungsod ng Sea Cove. Itinaas ni Leonard ang kanyang baso habang nakangiti ng masaya. Bahagyang nagulat si Leon. Sa buong maghapon ay hindi siya pinapansin at laging hinahamak ni Leonard, kaya tila kakaiba ang naging pagkilala nito sa kanya sa sandaling ito. Ginoong Hines, maraming salamat sa pagpasyaw sa amin ngayong araw. Magalang nang ngumiti si Leon at itinaas ang kanyang baso. Parehong kababaihan na katatapos lamang mag-aral sa kolehiyo sina Cynthia at Sandra. Wala sa kanila ang nakasanayan ng pag-inom ng alak kaya katas ng prutas ang kanilang iniinom sa halip. Itinaas ng apat ang kanilang mga baso at sabay na nagtaasan ng baso. Nang makita ni Leonard na naubos na ni Cynthia ang laman ng kanyang baso ay kumislap ang kanyang mga mata sa kakaibang paraan. Dumami pa ang kanilang inumin sa pamumuno ni Leonard, ngunit hindi nagtagal ay napansin ni Leon na may kakaibang nangyayari. Sinilip niya ang baso ni Cynthia at agad na naintindihan ang katotohanan. Cynthia, ipakita mo sa akin ang iyong baso, wika niya habang unti-unting bumalot sa kanya ang masamang hinala. Ano ang nangyari? Nalilitong ibinigay ni Cynthia kay Leon ang kanyang baso. Kinuha ito ni Leon at inamoy ang natitirang katas sa loob. Habang ginagawa ito ay unti-unting tumulim ang kanyang mukha. Bigla siyang tumayo at ibinuhos ang laman ng baso papunta kay Leonard. Hindi nakagalaw agad sa oras na iyon kaya tumama ang katas sa ulo ni Leonard at kumalat sa kanyang kasuotan. Leon, ano ang iyong ginagawa? Gulat na tanong ni Cynthia. Nagulat din si Sandra at agad na kumuha ng panyo upang panasan ang katas sa damit ni Leonard. Cynthia, nilagyan ni Leonard ng gamot ang katas na ito. Malakas na sigaw ni Leon habang matalim na tinatitigan ang lalaki. Sa wakas ay naunawaan na niya ang dahilan ng biglaang pagbabago ng ugali nito. Ano ang iyong sinabi? Parehong nanlaki ang mga mata sa gulat sina Cynthia at Sandra. Binata, ano ang iyong pinagsasabi? Walang masama ang katas na ito, at ligtas itong inumin, pagtanggi ni Leonard. Ganoon ba? Kung sinasabi mong ligtas ito, bakit hindi mo subukang uminom ng ilang baso nito ngayon din? Mapanghamong wika ni Leon habang itinutulak ang pitchel ng katas papunta kay Leonard. Ako, namutla si Leonard at hindi nakasagot ng tama. Ginoong Wolf, sapat na iyon. Nagpareserba lamang ng silid si Leonard upang tanggapin kayo ng maayos. Kasintahan niya si Leonard kaya natural lamang na mas paniwalaan niya ang kanyang kasintahan. Hindi ito gawa-gawa lamang. May halamang Jimsonweed ang katas na ito. Nagdudulot ito ng pagkahilo at panghihina ng buong katawan. Hindi maaaring mangyari iyon. Hindi ganoong klaseng tao si Leonard. Magsasalita pa sana si Sandra upang ipagtanggol ang kasintahan ngunit bigla siyang nakaramdam ng matinding pagkahilo. Napaatras siya at napabagsak sa kanyang upuan. Pakiramdam ko ay nahihilo ako. Nahihilo rin ako at nanghihina. Ginawa ba talaga ito ni Leonard? Tumalim ang mukha ni Cynthia nang maramdaman ang unti-unting pagkawalan ng lakas ng kanyang katawan. Nang makitang nahuli na ang kanyang ginawa ay napagpasyahan ni Leonard na wala nang saysay ang pagtatago, kaya inamin niya ito ng may ngiti. Tama siya, nilagyan ko ng gamot ang katas. Bakit mo ito ginawa? Paano ka nang ahas? Galit na wika ni Cynthia. Sinubukan niyang tumayo ngunit labis na siyang nanghina kaya hindi niya ito magawa. Hindi pinansin ni Leonard ang matalim niyang tingin at lumingon kay Leon na may halong pagtataka. Nais kong malaman kung paano mo nalaman na may halong gamot na Jimsonweed ang inumin. Wala akong balak ilihim sa iyo. May sapat akong kaalaman sa medisina at naamoy ko ang amoy ng halamang Jimsonweed nang singgutan ko ang katas,
mahinahong sagot ni Leon. Naiintindihan ko, bahagyang humanga si Leonard, na ang isang secretary lamang ay may ganitong kaalaman. Leonard, ano ang ibig sabihin nito? Bakit mo ito ginawa? Namumula sa galit na tanong ni Sandra. Ipinagkatiwala niya ang kanyang loob at ipinagtanggol pa siya, ngunit sa huli ay napatunayang mali ang kanyang paniniwala. Hindi niya maintindihan kung ano ang nagtulak kay Leonard na gumawa ng ganitong bagay. Simple lamang ang dahilan, nais kong matiyak na makakamit ko ang kasunduan sa pakikipagtulungan sa Synth Ion Group, mahinahong paliwanag ni Leonard. Hindi yun maaari. Sinabi na ni Ginoong Wolf na hanggat ginagawa mo ang iyong makakaya upang makuha ang halamang Panax ay makikipagtulungan pa rin sa iyo ang Synth Ion Group, magtagumpay ka man o hindi, wika ni Sandra, ngunit agad siyang pinutol. Hindi ako bata na maniniwala lamang sa salita ng isang secretary. Bukod dito, ang ugnayang ito ay napakahalaga sa akin, kaya hindi ko ito maaaring ipagsapalaran. Kung may paraan upang masiguro ang kasunduan ng walang panganib, bakit ko pa sila pagkakatiwalaan? Mapanghamong sagot ni Leonard. Balak sana niyang ipainom pa kay Cynthia ang ilang baso upang tuluyan itong mawala ng malay at magawa niya ang anumang nais, ngunit nabigla siya nang mapansin ni Leon ang kanyang ginawa. Gayunpaman, huli na ang lahat at nararamdaman na ni Cynthia ang epekto ng gamot, kaya nanatiling matagumpay ang kanyang plano. May paraan upang masiguro ang kasunduan ng walang panganib. Nangangarap ka lamang, Leonard. Balak ko sanang isaalang-alang ang pakikipagtulungan. Binibining Sheer, nakalimutan mo na bang nainom mo na ang gamot na Jimsonweed? Wala ka ng kakayahang kumilos at magagawa ko na ang anumang nais ko, mapangasar ng ngiti ni Leonard. Leonard, ano ang balak mong gawin? Tanong ni Leon. Wala sa kanila ang nakakaalam ng tunay na plano ng lalaki at bagaman hindi nakamamatay ang halamang Jimsonweed. Ano pa ang maaari kong gawin? Kilala ang lungsod ng Springfield bilang lugar kung saan matatagpuan ang mga magagandang babae, at kung hindi ako nagkakamali, isa si Binibining Sheer. Naiisip ko pa lamang kung ilang kalalakihan ang nahuhumaling sa kanya. Isang malaking karangalan para sa akin ang mapasaakan siya. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Malakas na tumawa si Leonard habang buong pagmamalaking tinitingnan ang magagandang anyo at hubog ng katawan ni Cynthia. Mula pa noong una niya itong nakita ay nabighani na siya sa ganda nito, at hindi napigilan ang pagnanasang angkinan nito. Ang dahilan kung bakit nilagyan niya ng gamot si Cynthia ay hindi lamang upang makipagtulungan sa Synth Ion Group kundi upang masiyahan din ang kanyang masamang hangarin. Ikaw, wala kang kahihiyan, sigaw ni Cynthia. Nanatiling kalmado si Leon. Leonard, si Cynthia ay matalik na kaibigan ni Binibining Doyle at nais mo pa siyang lapastanganan. Hindi ka ba natatakot na magalit ang Binibini? Natigilan si Leonard at napagtanto na lumampas na siya sa tamang hangganan, ngunit sa puntong ito ay wala na siyang pag-uurungan. Ano ngayon kung malaman niya? Ang pamilya Doyle ay lubos na umaasa sa pamilya Hines sa kanilang mga negosyo. Kahit pa malaman ni Sandra, may lakas ba siya ng loob na humarap sa akin? Mapanghamong wika ni Leonard. Leonard, halimaw ka, namumula sa matinding galit na sigaw ni Sandra. Sa harap niya ay laging magalang at maayos ang pag-uugali ni Leonard, kaya hindi niya inakala na ito ay may ganitong kababuyang ugali. Ngunit totoo ang sinabi nito na umaasa ang kanilang pamilya sa pamilya Hines, at ang kanilang pagsasama ay binuo lamang bilang kasunduan ng dalawang panig para sa kapwa-pakinabang. Kahit may gawing mali si Leonard, basta manatili itong lihim ay wala siyang magagawang anumang hakbang. Huwag kang magmalaki, Leonard. Nasa maayos at sibilisadong lipunan tayo, at kung magtatangka kang gumawa ng masama sa akin ay parurusahan ka ng batas, malamig na sabi ni Cynthia. Ganoon ba ang iyong inaakala? Ang pamilya Sheer ay isa sa 4 na dakilang pamilya sa lungsod ng Springfield, at tiyak na ang mabuting pangalan ang pinakamahalaga sa inyo. Ang kailangan ko lamang ay kumuha ng mga larawan sa iyo pagkatapos kong makamit ang nais ko, at sa sandaling hawak ko ang mga iyon ay hinding-hindi ka magkakaroon ng lakas ng loob na humingi ng tulong sa mga awtoridad, mapang-asar ng ngiti ni Leonard. Kakatapos lamang mag-aral ni Cynthia, at wala pang sapat na karanasan sa tunay na takbo ng lipunan, kaya wala siyang kakayahang ipagtanggol ang sarili laban sa kanya. Sa sandaling angkinan niya si Cynthia ay marami siyang paraan upang mapasunod ito,
At wala na itong magagawa kundi sumunod. Huwag kang manggahas na gawin iyon, namutla si Cynthia. Siya ay babaeng may marangal na pag-uugali at hindi pa kailanman nakipagrelasyon sa sinumang lalaki. Kung malapastangan siya ni Leonard at gamitin laban sa kanya ang pangyayaring iyon ay tumpak ang pagkakakilala ni Leonard sa kanyang kahinaan. Ikaw, Leonard, huwag mo akong takutin. Ang pamilya Shear ay may hawak na maraming dalubhasa sa pakikipaglaban, at kung gagawin mo ang anumang masama sa akin ay hinding-hindi ka makakatakas. Si Cynthia na laging may mataas na pagtingin sa sarili, at walang kinatatakutan ay nakaramdam ng tunay na pangamba sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buong buhay. Kabanata 510, Binibining Shear, nakalimutan mo na bang nasa lungsod ng Sikog tayo, at hindi sa lungsod ng Springfield? Kahit gaano pa kalakas ang iyong pamilya o karami ng mga dalubhasa sa pakikipaglaban na nasa inyong pag-aari, ay wala kayong magagawang anuman sa akin dito, mayabang na tawa ni Leonard. Mayroon siyang buong plano upang angkinin si Cynthia, at kumuha ng mga larawan at video sa kanya sa mga sitwasyong makapagpapahiya upang magamit itong panggipit at mapilitan siyang tanggapin siya bilang katuwang ng Synth-Ion Group. Kapag hawak na niya ang mga video at larawang iyon, ay wala na siyang ikakatakot sa posibleng ganti ni Cynthia, at madali na niyang mapasunod ang kalooban nito. Magiging alipin na lamang si Cynthia at hinding-hindi na makakatakas sa kanyang kapangyarihan. Halimaw ka, nanginginig sa galit at kawalan ng pag-asa na sigaw ni Cynthia. Leonard, ikaw ay halimaw. Kung magtatangka kang hawakan si Cynthia, ipapamuka ko sa iyo ang iyong pagkakamali, matalim na pagtitig ni Sandra. Bilang kabilang sa pamilyang may mataas na katayuan ay nasaksihan na niya ang maraming masasamang gawain. Kung ang gagawin lamang sana ni Leonard ay makipagrelasyon sa iba o magkaroon ng ibang karelasyon ay maaari pa niyang ipagwalang bahala ito, ngunit si Cynthia ay kanyang matalik na kaibigan sa loob ng maraming taon, kaya hindi niya ito kayang panuurin ng walang ginagawa habang nilalapastangan ng lalaki. Sandra, huwag kang mag-alala. Aalagaan ko ng mabuti kayong dalawa ni Binibining Shear upang pareho kayong matamasa ang aking pagtingin. Tuwang-tuwa na tumawa si Leonard na parabang ang dalawang babae sa kanyang harapan ay mga hinog na prutas na naghihintay lamang na kainin. Leonard, labis ka nang nagmamalaki. Maaaring nararamdaman na ni Cynthia ang epekto ng gamot, ngunit ako ay nasa mabuting kalagayan. Habang narito ako ay hinding-hindi mo siya mahahawakan, mariing wika ni Leon. Kailangan ding uminom ni Leonard kaya tanging ang katas ng prutas lamang ang kanyang nilagyan ng gamot, habang ang ibang mga pagkain at inumin sa mesa ay iniwan niyang walang halong anuman. Ito ang dahilan kung bakit hindi naapektuhan si Leon. Kung nilagyan din sana niya ng gamot ang pagkain o alak ay mas maaga pa itong mapapansin ni Leon. Leon, ikaw ay secretary lamang. Ano pa ang halaga ng hindi pagkainom mo ng gamot na iyon? Ano ang iyong magagawa, mapanghamong panunuyan ni Leonard? Hindi mo kailangang malaman ang maraming bagay, ngunit tiyak kung kaya kung talunin ang isang hamak na tulad mo, nakangiting hamon ni Leon. Ikaw, nakakatawa ka, malakas na tumawa si Leonard at pagkatapos ay pumalakpak. Halina kayong lahat, pumasok. Sa utos na iyon ay bumukas ang pinto ng silid at pumasok ang apat na matatangkad na lalaking nakasuot ng itim. Sila ay mga tagapagbantay na inupahan ng pamilya Hines at madaling makita na sila ay lubos na sinanay. Gapyusan ang lalaking ito at ikulong sa isang lugar. Huwag ninyong hayaang makatakas siya, utos ni Leonard. Dahil nalaman na ni Leon ang kanyang tunay na plano ay hindi na niya ito maaaring palayain pa. Lumuhad ka at huwag kikilos. Sabay na sumugod ang apat na tagapagbantay kay Leon na may matinding puot. Halina at subukan ninyo ako, mapanghamong wika ni Leon bago ibinato ang kanyang kamao sa mga kalaban. Mamatay ka.